Wow, very powerful message from those songs na ating pong inawit para sa Panginoon. Yan, so are you excited? Bago po kami, the first week of the month, we have already set the series for this month. At yung mga series po natin ay, kung mapapansin ninyo, it's really aligned, no? Doon sa bawat kwento ng ating pong mga buhay. At the same time, sa pang-araw-araw po nating ginagawa. This month, last week, we talk about running the race. Before that, we talk about the stagnation, stagnant. Ang pagiging stagnant ay kailangan ma-break. And then, part of our life, ma-remind tayo that we are on the race. Isang takbuhin yung buhay po natin. Yan ay hindi madali, kaya kailangan natin ng Panginoon. Today, we are going to talk about breaking barriers. Kasi po sa ating pong pagtakbo, marami mga barriers, no? Maraming mga hadlang, maraming mga dapat pagtagumpayan. And we need to be reminded that in every barriers, there is a solution. Okay, may mga inihanda ang Panginoon upang mapagtagumpayan natin yung mga barriers of our life. Okay, so remember that our series for this month is all about Waymaker. So ang declaration natin, ang ating pong Waymaker, kagaya ng ating pong inawit, ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus na nasa langit. Amen po ba? Do you believe that He is our Maker? And He is also the Waymaker sa ating pong mga pagtakbo. Well, pwede po tayong gumawa ng mga kanya-kanya nating daan. Tama ba? It's up all to your choice. Pipiliin ninyo kung saan kayo patutungo, pipiliin natin kung ano yung gusto nating gawin sa buhay. Kaya nga maraming mga tao, mas pinipili nila yung karunungan nila kaysa sa kalaman ng Panginoon. Kaya ano pong tendency, ano pong nangyayari, nagkakaroon po ng matinding pagsubok sa kanila pong mga takbuhin. Let us rely on God and He will do His best. He will do His part as our Creator for us to win the battle or to win this race of life. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon for setting this message for us. You have prepared this, Panginoon, for me and for each and every one of us. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging teachable. Makita namin, Panginoon, ang biyaya mo. Makita namin, Panginoon, that this is for us. Baguhin niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong po mga salita. Mag-focus po kami sa mensahe mo. Mag-focus kami, Panginoon, sa mga bagay na kung saan makakapagpalapit, Panginoon, sa relasyon namin sa iyo. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. And may the Holy Spirit continually intervene, Father God, sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po. Ikaw ang aming itinataas sa aming pong kalagitnahan. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sabihin nga po natin, Waymaker. We're going to talk about the life of one of the most favorite story doon sa Bible ng karamihan. Ang buhay po ni Zacchaeus. Sabihin nga natin, Zacchaeus. Okay. So, siya ay kilala doon po sa New Testament, particularly po sa Synoptic Gospels. At kukunin natin yung kwentong ito dito po sa libro ng Lucas, from the book of Luke, chapter 19, verses 1 to 9. Okay. So, ito po ay isang situation na kung saan during the time of the Lord Jesus Christ, siya po ay gumagawa ng maraming himala, pumupunta sa mga iba't ibang lugar, at nagre-reach out ng mga tao. So sa madaling salita, ang ating pong Panginoon sa Kristo ay paparito at paparoon. At pinupuntahan yung mga kaluluwa.
Okay? Yung mga kaluluwa, yung mga tao na kung saan ang alam nila ay marami na silang alam, pero wala pa pala sa kalingkingan. Okay, yung mga tao na kung saan alam nila nasa katotohanan sila, pero sa hindi pala. Okay, pinupuntahan niyo yung mga tao na kung saan bihag ng mga tradisyon, napakarami mga gustong gawin, mga pagod. Pinupuntahan niya yung mga tao na kung saan nangangailangan ng kaligtasan. At dumating yung time na meron pong isang tao na ang pangalan po niya ay Zacchaeus. At kung babasahin po natin, basahin na lang natin. In verse 1, ganito ang kanyang sinabi. Jesus entered Jericho and was passing through. Okay? Ang sabi niya dyan, a man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was. But because he was short, sabi nga natin, he was short. Okay? Tignan nyo yung word na yan, mamaya babalikan natin yan. Okay? Himay-himayin natin. Because he was short, he could not see over the crowd. Okay? Imagine, tignan nyo siya, napakarami mga tao during that time. Kasi si Jesus Christ, alam nyo po, kung babasahin nyo yung Bible, napakarami niyang mga himalang ginagawa. Okay? So imagine that, parang si Tatay Digong. Oh, di ba? Pahit siya pumunta, daming tao. Di ba? Parang yung mga presidente, di ba? Kahit saan siya pumunta, may mga taong sumusunod sa kanya. Di ba? Parang si Piolo Pascual. Ay, masyado naman. Di ba? Kahit saan ka pumunta, sinusundan siya. Lahat gustong magpa-signature. Gustong makita siya. Amen po ba? So yun po yung situation during that time. At ituloy natin sa verse 4, sabi diyan, so he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him. Okay? Since he was coming that way. Okay? Verse 5, sabi diyan, when Jesus reached the spot, sabi niya doon, he looked up and said to him, Zacchaeus! Sabi niya natin, Zacchaeus! Yan. Come down immediately. May ano dito, may joke dito mamaya na. Sabi doon, I must stay at your house today. In verse 6, ganito sabi niya, so he came down at once and welcomed him gladly. Verse 7, ang sabi diyan, all the people saw this and began to mutter. Okay? So nagkaroon ng mga pag-uusap-usap. Ang sabi doon, bakit ganito? Bakit ganyan? Akala ko ba, Diyos ito, di ba? Bakit nakikisalamuha siya sa mga makasalanan, di ba? Nakita nyo, dami mga usap-usapan during that time kasi iba yung expectation nila. Okay? Mamaya ipapaliwanag natin yan. Okay, sabi doon, he has gone to be the guest of a sinner. Oh, grabe, ano? Sabi diyan, but Zacchaeus stood up. Narinig niya yun for sure. Di ba? Pinagchichismisan siya. Pastor, sermon ni pastor out of context. Di ba? Di ba? May mga gano'n, basta napakahaba ng sermon. Pinag-uusapan siya. So sabi doon, here and now I give half of my, sama ba? Tama ba yung ko? Stood up and said to the Lord, look, sabi niya, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated, sino yung nasubukan na mandaya dito? O, tignan ninyo, ayaw niyong aminin. Ako, nasubukan ko na mandaya, no? Lahat tayo, nasubukan na natin mandaya. Okay? Sabi doon, anybody out of nothing. Sabi niya, and if I have cheated, kung meron akong dinaya, meron akong trinaydor. Sabi niya doon, meron man akong inisahan. Sabi niya, I will pay back 4 times the amount. So, ibig sabihin, kapag naggancho ka ng 1 million, ibibigay niya sa'yo ilan? 1 million din? 4 million! O, di ba? 4 na beses eh. So, ibig sabihin, kapag na-scam ka ng 10 million mo, pag 4 na beses ibibigay, ilan yon? 40 million. So, sabi niya, ay, babalik ko yan. Lahat ng mga ginancho ko, ibabalik ko yan. Sabi niya, and then, tuloy natin. In verse 9, sabi niya, Jesus said to him, today, tignan niyo today salvation has come to this house. Because this man too, sabi niya, is a son of Abraham.
For the Son of Man came to seek and to save the lost. Palapakan natin ang Panginoon. Alam niyo po, kahit nga hindi na tayo mag-preach kompleto, may illustration, may message, may main points and may conclusion na yung sermon. Kung i-analyze niyo siya. Amen ba? Ganun kaganda yung salita ng Panginoon po na ating pong pagbubulay-bulayan sa mga oras na ito. Sabihin nga natin, the barrier. Jesus is the breaker. Naniniwala ba kayo doon? Jesus is the breaker of all the barriers. Kaya kung sino yung lalapit sa Kanya, magkakaroon po sila ng daan patungo sa katotohanan. Amen po ba? Marami po mga tao, many people see religion as a system of rules, walls, and exclusions. Kapag pinag-usapan ng relihiyon, marami ang nasa isip natin. Sa panahon nga natin ngayon, marami ng mga kabataan ayaw nang pumasok sa simbahan. Ayaw nang pumunta sa pagtitipon. Tama ba? Kasi nga parang may barriers. Pag may bago, ang sinasabi natin, taga saan kaya yan? Baka mamaya magsumbong yan. No, di ba? Nakita nyo? Mayroon ako narinig mga ganun-ganun dati sa mga ibang mga church. Di ba? Wala dito yon sa Korea, nasa North Korea yon. Di ba? But Jesus did not come to create barriers. Ang tao, nagki-create ng barriers. Tama ba? Most of the time, kahit anong gustong gawin natin, ay kahit na may magagandang plano ang tao na sinasabi, particularly po sa ating pamilya, minsan no, maganda ang plano ng tatay, pero si nanay minsan ayaw. Anong kailangan? Kailangan ng pag-uusap para maayos. Tama ba? Kailangang pag-usapan. He came, sabi diyan, but Jesus did not come to create barriers. He came to break them down. And that is the reality. Ginawa ba ni Jesus Christ yun? May makikita natin yan. In fact, unahan ko na po kayo, ginawa ni Jesus na i-turn down yung mga barriers para po hindi po tayo dumiretso o dumirect sa ating pong Panginoong Diyos na nasa langit. He broke barriers between God. Ito yung pag-uusapan natin. Ano yung mga barriers na yan? He broke the barriers between God and humanity. Diyos at ang mga tao at ang kanilang nakaraan, ang kanilang mga anong klaseng nilalang sila, anong klaseng tao sila, anong pinanggalingan nila, di ba? Between the broken and the whole. Amen po ba? Yan yung mga pag-uusapan natin for today. Now, tignan natin in Ephesians, bago tayo pumunta doon sa text natin, babalikan natin yan, titignan natin yung ano ba yung mga bagay na kailangan nating tignan during the time of Jesus Christ. Ito na po yung tatlong bagay na ito. But before that, I would like to go to Ephesians chapter 2 verse 14. Ang sabi diyan, for He Himself is our peace. Naniniwala ba kayo doon na si Lord ang ating kapayapaan? Alam niyo po, kapag tayo na kay Jesus, kapag ang nasa isip natin is yung Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, yung Jesus na kung saan nagbigay ng kanyang buhay, yung Jesus na kung saan mayroong pangarap na maganda para sa atin, yung Jesus na kung saan may ipinangakong pagdating ng araw, pupunta siya dito, babalik siya dito para sa ating lahat, na makasama natin siya, na kapag ang nasa isip natin ay yung Jesus na kung saan magpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan, at the end of the day ng buhay mo, at the end of the day, wag na tayong lumayo, at the end of the day, of that particular day ng araw mo, magkakaroon ka ng kapayapaan. Tama po ba? Maliban na lang kung ibang Jesus yung nasa isip mo. Alam niyo po, sa New Testament, may mga Jesus silang kakilala doon, pero yung Jesus na mga yon, mga sorcerer, mga tawag doon, nagpe-perform ng mga iba't ibang mga kababalaghan during that time. Pero yung pinag-uusapan nating Jesus po ngayon ay siya yung Jesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo at nagsasabi sa ating lahat na pagdating ng araw, susunduin niya tayo upang mawala na yung buhay natin dito sa lupa. Ano ibig sabihin nun? Dalihin niya tayo doon sa langit at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun yung Diyos na pinag-uusapan natin. Amen po ba? Amen. Ang sabi diyan, for He Himself is our peace, who has made the two groups one and destroyed the barrier, the dividing wall of hostility or hostility. Bakit
Bakit ba? Ano ba yung context nito mga kapatid? Alam niyo po, during the New Testament, kung mapapansin ninyo, may mga napakaraming barriers. Pagdating sa sangkatauhan, pag sinabing Hudyo, marurumi yan. Wala, wala. Baliktad ata. Okay. Pag sinabing Gentiles, anong tawag sa kanila? Mga maruruming tao yan. Yan yung mga kumakain ng baboy, yung mga kumakain ng alimango, yan yung mga kumakain ng mga hipon, yung mga walang kaliskis. Sila yan. Nakanyo? Kung ano yung mga masasarap during that time, yun yung kinakain nila. Na-gets nyo? Okay. Kapag sinabi naman nating mga Hudyo, yan yung mga yung mga eto yun yung mga nagpe-pray doon sa yung mga nagfa-fasting. O di ba? Yung mga conservative. Ikaw nagsabi niyan, ha? O di ba? So, yun yung pananaw nila during that time. So, doon pa lang makikita mo na mayroong division. Nakuha ninyo? May pagkakaiba-iba. May mga kanya-kanyang paniniwala. At kapag hindi kayo nagkatugma doon sa paniniwalang yan, anong pwede mangyari? Nagkakaroon ng away-away. Nakita ni Jesus yun. Sakit ng ulo ni Jesus. Ano ba itong mga anak kong ito? Amen po ba? Hindi sila magkasundo-sundo. Ang pagkain lang ng hito, nag-aaway-away pa. O, di ba? Nakuha niyo po? Hipon. Nag-aaway-away. Amen ba? Nakuha niyo po ang ibig kong sabihin, may mga barriers. At kung pag-uusapan natin yung mga barriers na hindi matatapos dahil napakarami niyan. Amen po ba? Kaya nga salamat sa Panginoon sa Kristo. Sabihin nga natin, thank you Jesus. Kasi po yung pagkamatay ni Lord, ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesus, lahat ng mga barriers na yan ay sinira na niya. Amen po ba? Di ba kayo natutuwa doon? Ang sabi niyo, wala nang Hudyo, wala nang mga Hentil. Kayong lahat ay mga anak na ng Diyos. Amen po ba? Pwede ba natin palapakan si Lord? Lahat ng mga division na yan ay sinira na po ng ating Panginoong Jesus. Pero nyo po, this is the reality. Hindi dahil ginawa na ng Panginoong Jesus na yan, magiging maayos ang lahat. Sapagkat nandito pa lang tayo sa lupa, wala pa tayo sa langit. Marami pa tayong pagdaraanan. And that's why we need to remind each other that the spirit na kung saan nakikita nating opposite sa spirito ng Panginoon, kailangan nating sirain yan. Amen po ba? Kailangan nating sirain yan. Yung division, kailangan nating sirain yan. Yung pagkakawatak-watak, kailangan nating sirain yan. Sapagkat yung mga espiritu nyo na hindi sa Diyos, hindi naggagaling sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, have the peace. And that peace, yung kapayapaan na yan comes from the Lord. At kapag wala tayo ng kapayapaan na yan, hindi natin kakayanin hindi natin kakayaning magkaisa sa layunin ng Panginoon na tayo po ay lumago spiritually, na tayo po ay lumago sa ating pong pagkakakilala sa Kanya. Amen po ba? The first point that I would like, this is part of the introduction. Okay, para wag kayo matulog. Amen po ba? Okay. Amen ba? Yan. So ano ba yung mga bagay na makikita natin during the time of Jesus Christ? Ano ba ito? Okay, yung mga sinira niya, yung mga barriers na yan. Number one, Jesus broke the barrier between God and humanity. So, magiging specific tayo dito. Kanina, medyo pinahapyawan natin. Pero ngayon po, magiging specific tayo. Jesus broke the barrier between God and humanity. Kanina, na-explain na natin yan. Now, balikan natin yung text natin. Okay, in Matthew chapter, not the text, but in Matthew chapter 27, verse 50 to 51. Okay, sabi dito, and when Jesus had cried out again in a loud voice, tignan nyo sabi niya, He gave up His spirit. Now, hulaan nyo kung nasaan siya during this time. Nasaan po siya? Okay, imagine that, si Jesus Christ ay nasa cross. At sabi diyan, at that moment,
the curtain of the temple was torn into from top to bottom. So, okay, para mas maintindihan natin, meron silang tinatawag na temple. Okay? Yung temple na rin during that time, yun yung lugar na pinupuntahan ng mga tao upang sila po ay makinig ng salita ng Panginoon. Doon sila nagpe-pray. Okay? Alam niyo po, mga Hudyo, napakatalino ng mga yan. During that time, wala namang Bible, scroll ang tawag nila. Pero marami sa kanila memorize. Memorize yung Bible. Yung scroll. Okay? So yun yung lugar. Alam niyo po, doon, mayroong napakakapal na tawag dito na veil, cortina. Napakakapal niyan. Napakakapal. Pero nung si Jesus Christ ay sumigaw ng isang malakas na pag-iyak, okay? Alam niyo pong nangyari dito, yung kortinang yon ay nahati. Okay? Nahati siya. At alam niyo po ba kung ano yung temple na yon, ay yung veil na yon? This veil in the temple represent the barriers from people to God. Amen po ba? Bakit? Alam niyo po during that time, sa kakapal noon, no? Para mas maintindihan niyo po, ang mga tao hindi sila makakalapit sa Diyos. Kung gusto nilang magpasalamat, kailangan lumapit muna sila sa mga pari. Okay? Kung gusto nilang humingi ng tawad, kailangan lumapit muna sila sa mga pari. Nakuha niyo? Kung gusto nilang lahat ng mga gustuhin nila ay kailangan dumaan muna sila sa mga pari during that time. Amen po ba? Amen. So yun yung sistema, yun yung nakasanayan nila. Hindi kailangan, hindi dapat sila dumiretso sa Diyos kung meron silang mga kailangan, kundi dapat sa mga tao, dapat sa mga pari, upang sila po ay dinggin ng Panginoon during that time. Amen po ba? So may idea na po kayo. But when Jesus died on the cross, the veil was torn from the top to the bottom, signifying that access to God was now open to all. Palapakan naman natin si Lord. Amen po ba? Yung pagkakahati ng kortinang yan ay sumisimbolo na kung saan hindi na kailangan ng taong magpakahirap pa upang makalapit sa Diyos. Ang kailangan lang ng tao ay marinig ang boses ng Panginoon, tanggapin siya sa kanyang buhay, maging Diyos siya ng kanilang mga buhay, at sila po ay makakalapit sa ating Diyos na nasa langit. Amen po ba? Kahit nasaan ka, pwede kang mag-pray. Kahit anong sitwasyon mo, you can call to God. Ano man yung nararanasan mo, you can call to God. Pwede kang lumapit sa Panginoon. During that time, hindi pwede yan. Nakita niyo po yung biyaya ng Panginoon sa atin. Yung grasya ng Panginoon. Ilang kasalanan ang nagagawa natin araw-araw. Amen po ba? Imagine that sins. Pero si Lord, hindi na mahalaga sa Kanya yan. And in fact, lahat ng mga kasalanan natin, binayaran na niya. Kasalanan mo noon, kasalanan mo ngayon, at kasalanan mo pa sa mga susunod na araw, binayaran na po ng ating Panginoong Hesus. Pero I warn you, including myself, hindi ibig sabihin na binayaran ni Lord yung mga kasalanan natin ay magpapatuloy po tayo sa pagkakasala. Maraming mga tao, ang sabi nila, binayaran naman na ni Lord, okay lang magkasala. Naiintindihan ni Lord yan. Huwag po nating ipako si Lord muli sa krus. Amen po ba? Ang pagkakapako niya minsan ay sapat na para sa ating lahat. Amen. Huwag nating abusuhin ang grasya ng Panginoon. The grace was given to us so that we may realize how Jesus is so good, how God the Father is so amazing to us, that even to the point of our darkest sin, He was able to what? Forgive us and accept us as His sons and daughters. Nakikita mo ba yung sarili mo na anak ng Diyos sa mga oras na ito? Pasalamatan mo siya, sabihin mo, Lord, salamat po Panginoon.
Salamat po that you are our God. Ang sabi diyan, you don't need a mediator other than Jesus. Hindi natin kailangan. No sin, yung past or failure can separate us from the presence of our Lord. Nakakatuwa. Amen po ba? Di ba nakakataba ng puso? Na sa kabila ng napakarami nating pinagdaraanan, nagkakasala tayo. Hindi na natin kailangan nag-mediator. Diretso tayo sa ating pong Panginoong Diyos na nasa langit. Amen po ba? So, pangalawa, Jesus broke the barrier of division among people. Sabihin nga natin, division among people. Sabi ko nga kanina, napakaraming pag-aaway-away during that time. Di ba? Ang pagkakaalam nila noong dumating si Jesus Christ ay siya yung maninira sa mga nakasanayan nila. Well, totoo naman yon, nakasanayan, pero pabigat sa napakaraming tao. Kaya minsan kung ano yung nakasanayan, yun yung napakahirap tanggalin. At yun yung mga bagay na kung saan humahad lang para po tayo ay lumago. Amen po ba? Ako rin, marami akong nakasanayan sa mga churches na pinanggalingan ko. Na-shock ako kasi ako galing ang foundation ko talaga ay sa evangelical holiness. Pero nakapag-aral ako, galing tayo from that particular denomination, nag-aral na naman tayo sa Pentecostal Church. And then after that, nung nag-Korea tayo, nag-aral tayo ng masteral at ngayon ay sa PhD. So paano ka ngayon? Paano mo babalansehin? Amen po ba? So sabi ko, Lord, ang dami namang mga ganito. To the point na nung nag-aaral po ako ng MDiv, nakikipagtalo talaga ako doon sa eskwelahan. Kasi iba yung nakasanayan ko eh. Iba yung alam ko sa alam nila. At ang alam ko, yun na yun. Amen po ba? Pero daming inilapit sa akin ng Panginoon ng mga mentors. And I really thank their life. Kasi through those people, nabuksan yung kaisipan ko. Mas naging open-minded tayo sa mga bagay na kung saan makapaglalago sa atin, makapaglalapit tayo, makapagpapalapit sa atin sa mga tao, at lalong-lalo na po sa ating Panginoong Diyos na nasa langit. Yes, most of the times nandun po tayo sa mga comfort zone natin. Ang hirap umalis sa mga comfort zone natin. Lalong-lalo na kapag sobrang lamig. Tama ba? Di ba? Ang hirap bumangon kapag sobrang lamig. Ang gusto mo ay nakahiga lang doon sa kamang komportable ka. Tama ba? Kapag naman sobrang init, ang hirap ding lumabas. Ang gusto mo doon lang nakatutok sa aircon na kung saan nagpapalamig ng ulo mo. Tama ba? Comfort zone natin yan eh. Pero imagine, kapag tayo po hindi umalis sa mga comfort zone natin, hindi tayo lalago. Marami tayong mamimiss. Amen po ba? Marami tayong mamimiss. Kaya during that time, sabi ko, Lord, it's not about yung kaalaman ko, kundi kung ano yung mga bagay na ituturo mo po sa akin for me to love you more and for me to serve you more. If you love God, you will serve people. Amen po ba? If you love God, you will preach the gospel. Hindi ako naniniwala sa mga taong nagmamahal daw sa Panginoon pero they are not preaching the gospel. Tama po ba? Kung nasabi ko nga last week kung saan yung mission field natin, kung nasaan tayo, yun yung mission field natin. Hindi mo kailangan magpastor para i-preach yung gospel. Well, pero kung tatawagin ka ng Panginoon, wala tayong magagawa. Pero kung nasaan ka ngayon, that is your mission field. Amen po ba? Amen. So tatandaan po natin yan. You don't need to be a pastor para po may preach yung gospel. Dahil kung sinasabi yan. Baka sabihin nyo, si pastor lang yun kasi siya ang pastor. Siya lang dapat mag-preach. Tapos ako dito lang ako makikinig. Kawawa naman yung pastor pag ganun. Amen po ba? Amen. Pwede bang palapakan natin si Lord?
Galatians chapter 3 verse 28. Ang sabi yan, there is neither Jew, ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina, nor Gentile, neither slave nor free, nor is there a male and female. Pati male and female. Alam niyo po kasi during that time, pag babae ka, mababang nilalang ka. Imagine that. Di ba? Pag babae ka, wala kang karapatan. Wala kang authority. Kaya nga kapag ang isang lalaki nakikipag-usap sa isang babae in public during that time, meron silang kaisipan na kung bakit ka nakikipag-usap siya sa babae sa public places. Kasi during that time, hindi yun ginagawa ng maraming tao. Kasi ang tingin nila, kapag ginawa mo yun, para bang nagkakasala ka. Kasi nakasanayan eh. Amen po ba? So may problema. Okay? For you are all one in Christ Jesus. Nakita niyo po doon, sinira na naman ng Panginoon. Wala nang lalaki, wala nang babae. Ang mahalaga, mag-serve kayo. Ang mahalaga, naglilingkod kayo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya may mga But for us, tayo po, ang paniniwala natin based doon sa salita ng Panginoon that anyone, male and female, can serve, can become a leader, even to the point of leadership para sa akin. Amen po ba? Amen? Pero of course, kung meron namang lalaki dito, why not? Pero sa panahon po natin ngayon, mas matino pa nga mag-serve minsan yung mga kababaihan. Di ba? Sorry mga boys, pero minsan yan ang katotohanan. Di ba? Mas systematic ko sila. Kaya nga kailangan natin ang bawat isa. Kung ano yung kahinaan natin, nariyan yung mga kababaihan, pupunan nila. Kung ano yung kahinaan nila, yun yung nariyan tayo. Ibig sabihin, God is expecting us to help one another. Amen po ba? Are you willing to be part of that mission to help your brothers and sisters? Alam niyo po kung gusto natin ng paglago, kailangan nating magkaisa. Kailangan nating merong nag-iisang kaisipan patungo sa spiritual na pag-angat sa ating pong lahat. Amen po ba? Amen. Yan. Racism, classism, sexism, and denominational divisions have no place in the body of Christ. For me, hindi na mahalaga kung sino ka. Ang mahalaga, meron kang Kristo sa puso mo and you can contribute in the body of Christ. Amen po ba? Pangatlo, ito yon. During the time of Jesus Christ, He broke the barrier of sin and shame. Sin and shame. Sabihin nga natin, sin and shame. Alam niyo po, itong dalawang bagay na ito yung nagsumisira. No? Ito yung nagbablock para hindi po tayo makaangat. Sabihin nga natin, I am free. Yan. Marami sa atin pinalaya na ng Panginoon sa kasalanan. Pero nakikita dapat yan sa ating pong mga buhay. So in Romans chapter 8 verse 1, ang sabi diyan, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ. Sino dito ang nakay Kristo na? Lahat tayo, tama po ba? Tayo. Ibig sabihin nun, tayo po ay tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo. So sin and shame create barriers between us and God. Many feel too unworthy to come to Him. Because of sin, hindi makalapit-lapit ang tao. Kaya nga, merong mga naririnig ako, pupunta nga ako sa simbahan makapagbawas ng kasalanan. Lagi ko naririnig yan sa Pilipinas, di ba? Makapagbawas-bawas ka ng kasalanan. Nakita niyo po yung burden ng isang taong gano'n ng prinsipyo. Samantalang, sabi ng Panginoon, once you come to Him, and ask Him to forgive you, He will forgive us our sin as white as snow. Anong ibig sabihin nun? Lahat ng kasalanan natin, patatawarin niya. Hindi lang sa araw ngayon, kundi sa mga susunod pang araw ng ating pong buhay. That is how the Lord whom we are serving is in our life. Amen po ba? Nakita niyo po si Jesus Christ noong
meron pong isang babae na kung saan ay nakitang nangalunya. Alam niyo po, during that time, kapag nahuli kang nangangalunya, ang kabayaran noon ay pambabato. Hindi lang pambabato sa kung saan, babatuhin ka talaga in public. Okay? Babatuhin ka hanggang sa ikaw ay mamatay. Ito yung paniniwala ng mga religious leaders during that time. Okay? So the religious leaders wanted to keep those people na nagkasala barred from the grace of God. Pero nung si Jesus Christ, nakita niya ito, di ba? Babatuhin na siya. Sabi niya, okay, kung sino lang mga walang kasalanan, siya ang unang bumato. Amen po ba? Meron bang bumato sa kanya? Wala, kasi ang ibig sabihin nun, lahat tayo ay makasalanan. Ang sabi ng Panginoon, okay, wala, ibig sabihin, may mga kasalanan sila. Ang sabi ni Lord, ikaw babae, okay, mula ngayon, huwag ka na magkakasala. Umuwi kang may kapayapaan. Amen po ba? Huwag ka na magkakasala. Ano ibig sabihin ni Lord doon? Hindi niya ibig sabihin na napaka-cheap naman niya. Ang daming ganun kaisipan, paka-cheap naman ni Lord. Pero niyo, pag hindi ginawa ng Panginoon na iyon, lahat tayo ngayon ipapako sa krus. Kasi ang sabi sa Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pinagaan ng Panginoon ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. That is the Lord Jesus Christ did for us. Amen po ba? Sabi diyan, He broke the barrier of condemnation and opened the way for us to be free. Grabe, Grabe. Ewan ko na lang kung hindi pa natin ma-appreciate yung mga bagay na ito kapag naaalala natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng kasalanan po natin, pinatawad na niya. Let us stop letting the shame that keeps us from God. Yung shame, yung sin, yung nakaraan natin, tapos na yun. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Yun ay kung humingi ka ng tawad. Amen po ba? Kasi dapat lumapit ka sa Kanya. Dapat humingi ka ng tawad. Jesus already tore down that wall. And if He has set us free, let us live in that freedom and extend the grace also to other people. Kapag tayo pinatawad ng Panginoon, napakaganda siguro na dapat magpatawad din po tayo. Amen po ba? Amen. So Jesus is the way, sabi sa John 14:6, He is the truth, and even He is the life. Kung mapapansin niyo po itong encounter, babalikan natin si Zacchaeus, His encounter with Jesus reveals how knowing the truth leads to transformation and salvation. Now, titignan natin, ano ba yung truth? Nakita po natin yung mga barriers na sinira ng Panginoon. Okay? But remember that knowing the truth is something that could open our mind for us not to go back to the old life. Kasi may possibility po na tayo po ay bumalik sa lumang buhay kapag hindi natin nakita yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Yes, nasinira na ni Lord yung mga barriers. Yung mga bagay na yan, sinira na niya. Pero remember that we are still here on earth. Meron pa rin chance na tayo po ay mawala o tumiwalag sa Kanya. Yan na naman yung nawawala bang kaligtasan or hindi? Pero I do believe, naniniwala po ako na ang kaligtasan ay ang ating pong Panginoong Hesus. At kapag nandito siya sa puso natin, never siyang mawawala. Amen po ba? Amen. So kailangan, para hindi mawala yung kaligtasan na yan, kailangan nating alamin kung ano yung katotohanan. Kasi alam nyo, if you don't know the truth, the enemy will going to impart the lies in us. Nakuha nyo po? Pag hindi natin alam ang katotohanan, ang gagawin ng kaaway, ilalagay niya sa ating mga puso
ang mga kasinungalingan. Amen. Kaya ngayon pag-aaralan natin, titignan natin kung ano ba yung mga katotohanan. Now, napakarami niyan, but I would like to tell you 3 things. The first one, about the truth seeks us first. Amen po ba? Okay, anong ibig sabihin nito? Balikan natin yung text natin, himayin natin. Okay? In verse 5, ang sabi diyan, when Jesus came to the place, he looked up and said to him. Okay, tignan niyo sabi niya, Zacchaeus, sabi niya, bumaba ka diyan. Because today, it is necessary, sabi niya doon, for me to stay at your house. Sa ibang mga translation, bumaba ka diyan. Pumunta tayo sa bahay mo. Amen po ba? parang in-invite ni Lord yung sarili niya. Punta tayo sa bahay mo. Parang close sila. Amen po ba? Yung ibig sabihin nito, may authority. He is God. Authority niya yon. Tama ba? Sabi niya, baba ka dyan. Para magkaroon kayo ng idea, ang sycamore tree, based doon sa research nung ano bang klaseng punong kahoy ito. Sabi nila, kinukumpara nila ang sycamore tree, isang fig tree. Isang malaking kahoy na kung saan habang patanda ng patanda, palaki ng palaki, yung katawan niya nagkakaroon ng mga parang matatalim na parte na kapag hinawakan mo at hindi ka naging maingat, pwede kang masugatan. Sino dito nakakita ng puno ng kamatsili? Kamatsili. Di ba? Di ba ang katawan nun napaka minsan thorny pa siya, di ba? Pag di ka nag-iingat, matutusok ka. So inaalin tulad nila ang puno ng sycamore tree sa isang puno ng kamatsili. Na ang katawan ay medyo rough. Imagine that si Zacchaeus, isang maliit na klaseng tao. Diba? Pero dahil sa narinig na si Jesus ay paparating, takbo siya. Takbo siya. Makyat siya doon sa puno ng sycamore tree. Amen po ba? Okay, tuloy natin. So, sabi doon, so, despite of his status, ano ba yung estado niya sa buhay? He is a tax collector. Okay? He was a wealthy person. Ibig sabihin, mayaman siya, meron siyang pera sa bangko. Collector nga eh. Ibig sabihin, marami siyang pera. Amen po ba? But, spiritually, he is empty. Ayun yung problema doon. Okay? Despite of his status, mayaman siyang tao, kinikilala siya, pero ang tingin ng mga tao sa kanya during that time, napakaliit lang. Kasi, alam niyo na, cheap collector eh. Nangungutong. Hindi naman lahat, marami na mabubuting mga cheap collector, di ba? Lalo na sa panahon natin ngayon, maraming mabubuti for sure. Amen po ba? So he climbed, despite of his status, he climbed a tree. Anong purpose? Bakit siya umakyat? Because he want to what? To see Jesus. So doon pala makikita ninyo na mayroong desperation for something greater. Kasi kung yung perang meron siya, yung estadong meron siya, sapat na, satisfied siya, hindi na siya aakyat doon sa punong kahoy na yon upang makita si Jesus. Tama ba? Para sa panahon natin ngayon, ang daming anyayaman, pero kung sino yung mayayaman, minsan sila pa yung stress. Sila yung nagpapakamatay, sobrang kasikatan, sila yung nawawalan ng buhay ng maaga. Amen po ba? So sa madaling salita, hindi basihan ang kayamanan sa mundong ito upang tayo po ay maging masaya. Upang ma-feel yung emptiness ng ating pong mga buhay. Amen po ba? So that is the message. Kung titignan nyo yung estado ng buhay, hindi yan basihan upang masabi nating tayo ay sapat na. Only by accepting the Lord Jesus Christ in our life can fill us. Everything in us. Amen po ba? Amen. So, he is desperate for something greater. At ito na po yung sinasabi natin kanina. Jesus is greater than anything in this world. Pwede ba natin palapakan si Lord? Marami po sa atin, we seek the truth in success.
Hindi naman talaga yun ang katotohanan. The truth is Jesus Christ. We seek the truth in relationship. Maraming nagsasabi, magiging masaya ka pag nag-asawa ka. Pero nung nag-asawa na, mas naging dilubyo ang buhay niya. Sorry, di naman yung asawa ko, okay. Di ba? Ngayon ba? Maraming nagsasabi na kapag nag-asawa, magiging maayos ang lahat. Pero at the middle of the relationship, napakarami palang mga pagsubok. Pero alam nyo, inaalaw naman talaga ni Lord yon. Kasi nga, para tayo po ay matuto. Di ba? Amen po ba? Baka mamaya magsisihan tayo dito, ha. Sabi doon, sometimes may mga tao they seek religion because they want to seek God, they want to reach God. Nalala ko tuloy doon sa Old Testament, di ba? Ang Tower of Babel. They want to seek God. Okay naman yung intention gusto nilang maabot ang Panginoon. Diba? Ang intensyon nila, gusto nilang maabot ang Panginoon. Kaya ang ginawa nila, nagpatayo sila ng tore para maabot nila ang langit. Maabot nila ang Diyos. Hindi lahat ng intensyon natin tama. Though matama sa paningin ng tao, pero mali sa paningin ng Diyos. Kaya we need to be sensitive, mga kapatid, doon sa kalooban ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Hindi lahat ng mga magagandang bagay na nakikita natin ay katotohanan na nagmumula sa Diyos. Minsan pala nagiging patibong ito para mas lalo pa tayong mapalayo sa Kanya. Amen po ba? Amen. So kailangan maging sensitive tayo sa part na yan. At this point, nung napansin ni Jesus na si Zacchaeus, tinawag siya sa kanyang pangalan. Okay? Sabi niya, grabe itong taong ito. Sabi niya, Zacchaeus! Bartimeus! Yung kwentong niya, baba ka dyan! Si Zacchaeus dyan! Hindi niya nakuha. Ayan, so, okay, yung mga lumang kasi yun. Sabi niya, baba ka dyan. So tinawag siya, at alam niyo po, ang pagkatawag sa kanya ay hindi, hoy, halika dito. Hindi, sabi niya, Zacchaeus. Kasi alam niyo po, si Jesus, kilala niya tayo. Walang maitatago sa ating pong Panginoong Jesus. Amen po ba? So Jesus pursued Zacchaeus. Jesus saw him and called him by his name. The truth is not just something we discover, mga kapatid. It is someone who seeks us. Hindi naman tayo yung unang lumapit sa Kanya para magkaroon tayo ng ganitong buhay. Sino pong unang lumapit sa atin? Walang iba kundi ang ating Diyos na nasa langit. Amen po ba? Siya yung unang nagpakumbaba. Siya yung unang nag-alay. Siya yung unang nagmahal para sa atin upang magkaroon ka ng buhay na meron ka ngayon. Amen po ba? Jesus invite Himself. Ito na yung nangyari into Zacchaeus' life. Means showing that salvation is not by works, but through the grace of the Lord. Kasi kung by the works ang kaligtasan, magpayaman na lang tayo na magpayaman para makagawa tayo ng mabuti. Kasi ang hirap gumawa ng mabuti ngayon kung wala kang kayamanan. Tama ba? Kailangan may resources ka. Hindi naman pwedeng puro salita lang, walang maniniwala sa iyo. Diba? Pero hindi nga ganun. Ang sabi ng Bible, He is the life. He made the life. Ibig sabihin, yung grasya niya, yun yung nag-enable sa atin para tayo po ay makalapit sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Ang sabi diyan, no matter how lost or unworthy, kasi darating sa panahon, minsan maraming mga pagkakataon sa buhay natin, nararamdaman natin na parang lost tayo, unworthy tayo. Tama ba? Sino dito yung walang pakiramdam? Di ba? Lahat tayo, nararamdaman natin yon. Jesus knows us. And He is calling us by our name. We must respond to Him. We must respond to His calling and invite Him into our lives. Ang sabi diyan, no matter how lost or unworthy we feel, Jesus knows us and is calling. Araw-araw tumatawag o tinatawagan tayo ng Panginoon
na lumapit sa Kanya. And this is the second one. The second one, the truth transforms us. It is not the church who transform you. It is not the pastor or the leader transform you. Only the truth. Kaya nga pag yung truth ang pinag-uusapan, masakit yan. Para maitama ang isang bagay na pagkakamali, kailangan mong gumawa ng bagay na against to that particular person. Nakuha niyo po? Para maitama yung isang tao, kailangan mo siyang atakihin sa isang sitwasyon na kung saan hindi siya magiging komportable. Ano yung atake na yon? It is the word of the Lord. Amen po ba? Hindi naman atake na susuntokin mo siya. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, you're going to preach him the word of God. Ano ba yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon? Amen po ba? If you want to be transformed, learn to accept the truth. Amen po ba? Kasi pag hindi natin alam ang katotohanan, ulitin ko, yung kasinungalingan ang ibibigay sa atin ng kaaway. Luke chapter 19, basahin natin. Sabi diyan, but Zacchaeus stood there and said to the Lord, look, I'll give half of my possessions to the poor. Lord, bakit ganun yung naging, niya? Bakit? Okay? Bakit? Tignan ninyo nung na-encounter niya si Jesus, for sure, yung mga tao nasa paligid niya during that time, maraming mga sinasabi, maniwala ka dyan. Ang dami, kurakot yung taong yan. Di ba? Nakuha niyo po? Alam naman ni Zacchaeus yun, at hindi niya masisisi yung mga taong nandun during that time. Alam niya yun. Pero alam niyo pong napakagandang character niya, noong nakita niya, na-encounter niya si Jesus, hindi na siya nansisi, sabi niya. Wala na siyang binanggit na pangalan, wala siyang sinisi. Tinanggap niya lahat ng mga sinabi ng tao. At ito yung napakagandang bagay na ginawa niya. Sabi niya, lahat ng mga niloko ko, lumapit kayo sa akin. Ibibigay ko lahat ng mga bagay na kinuha ko sa inyo, dodoblehin ko, titreplihin ko. Nakuha niyo po? Merong transformation. Doon mo makikita ang isang taong merong pagbabago, merong Kristo sa kanyang buhay. Hindi yan sinasabi sa pamamagitan lang ng salita. Dali-dali kasing magsabi. Tama? Madali lang nating sabihin ang isang salita. Pero yung gawa, ang hirap niyan. Napakahirap gawin yan. Amen po ba? Pero salamat sa Panginoon, sa katotohanan itinuturo niya sa atin, araw-araw, tayo po ay nababago sa pamamagitan ng kanya pong biyaya. Amen po ba? And if I have extorted, sabi niya doon, anything from one, I'll pay back 4 times as much. Dami naging milyonaryo during that time, ano? Amen po ba? When he received the truth, nagkaroon ng joyful response from his heart. Grabe, kaya yung salitang nagmumula sa puso, grabe pala yun. Nakuha niyo po? Yung nagmumula sa puso? Kasi kung nagmumula sa puso mo yan, etong si Zacchaeus, nung nagmula sa puso niya, yung pagbibigay niya, grabe, to the 4th times. Kaya mag-ingat tayo, yung salitang nagmumula sa puso, grabe dito, sabi niya, 4th time. Di ba? Amen po ba? He hurried down and welcomed Jesus joyfully. Ang sabi diyan, true encounters with Jesus, ito totoo naman, brings joy. Amen po ba? Not condemnation. Wala siyang sinabi sa mga taong nangutya sa kanya. Kasi totoo namang makasalanan siya. Totoo namang marami siyang mga niloko. Pero ito po ay pinatunayan niya. Hindi sa pamamagitan ng kanyang mga salita, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. If we are really transformed, hindi naman natin kailangan patunayan sa mga tao nasa paligid natin sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng ating pong mga gawa. If we are really blessed, hindi natin kailangang sabihin, makikita yan sa ating pong mga gawa. If we are really blessed with wisdom, dapat nakikita yan sa gawa. If we are really have the truth, hindi natin kinikimkim yan, hindi natin tinatago, pinipreach natin. If we are saying that
tayo po ay marami ng masyadong alam, dapat sinishare natin yan. Tama ba? Minumultiply mo kung sino ka. Amen po ba? Parang ayaw nyo maniwala. Di ba? Nagmumultiply kung sino ka. Because that is the Lord Jesus Christ wants us to be. Multiply who you are. Yan yung concept ng discipleship. Ang discipleship, hindi siya exclusive. Amen po ba? Ang discipleship, well, hindi naman ito yung topic natin. Gusto ko lang sabihin ito. Ang discipleship, ibig sabihin yan ay multiplication. Nagmumultiply tayo. Okay, balik tayo sa topic natin. Okay? Ang sabi diyan, He restored what He had taken. Okay? Proving that knowing the truth leads to a change of life. Kapag alam mo yung katotohanan, tinanggap mo yung katotohanan, merong pagbabagong mangyayari dapat sa buhay mo. As sabi diyan, a true relationship with Jesus reproduce visible transformation. Sabihin nga natin, visible transformation. Nakikita. Di ba? Nakikita sa ating pong mga gawa. Amen po ba? Pero alam niyo po, sa biyaya lang ng Panginoon talaga, nagagawa natin ang mga bagay na ito. Sa biyaya ni Lord. So what is the application? When we truly know and encounter Christ in our life, yung mga priorities natin, yung mga values natin sa buhay na babago. If you really prioritize Jesus in your life. Amen po ba? Pag na-encounter natin si Jesus, mas lalo tayong nagiging submissive sa Kanya. Mas lalo tayong nagiging mapagmahal. Amen po ba? Mas lalo nating iniintindi yung mga taong nasa paligid natin. At mas lalo tayong nagsasubmit sa kalooban ng Diyos, particularly po sa mga taong nagli-lead po sa atin. Amen po ba? We must examine our lives. Knowing Jesus, change our actions, attitudes, and relationship with Him and with others. And the last that I would like to share, the truth brings, napakahalaga, salvation. Salvation is not by works, not even by things, or not even by actions. Salvation is only by the grace of the Lord Jesus Christ. So, the truth brings salvation. Sabihin nga natin, the truth brings salvations. Luke chapter 19. Balikan natin yung text natin. Sabi diyan, today, salvation has come to this house because He too is a son of Abraham. Amen po ba? So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Salvation is available to all. Hindi na natin kailangang lumayo. Hindi na natin kailangang maghanap pa ng sobrang daming simbahan, ng sobrang iba't ibang mga pastor. Ito, mas magaling ito magaling ito ganyan. Hindi na natin kailangan. Ang salvation ay matatagpuan lamang walang iba kundi sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Zacchaeus was considered an outcast, mga kapatid. Isang kinikilalang kapag nilapitan mo, pati ikaw magiging kahiya-hiya during the time. But Jesus declared that He too belong in God's family. Nakagaya po natin ngayon. Amen po ba? Ang sabi diyan, knowing Jesus is not just about religion, mga kapatid. Tatandaan ninyo yan. But it's about a restored relationship with Him. Sabihin nyo nga, restored relationship with Him. Knowing Jesus is not just about religion. Huwag natin pag-usapan ng relihiyon pag pumunta tayo sa church. Pag pumunta tayo dito sa bahay panambahan, hindi talaga tayo magkakasundo-sundo. Ang pag-usapan natin ay kung ano yung katotohanan patungkol kay Jesus. Si Jesus, ang kaligtasan, siya ang buhay na walang hanggan. Amen po ba? Jesus came to save the lost, not to condemn us, but to save the lost. Sabi diyan, knowing Jesus is just in verse 10. Sabi diyan in verse 10, sabi diyan, Jesus says, for the Son of Man has come to seek and to save the lost. And that is the reality. Marami po kasi mga tao, ang pagkakatingin nila kay Jesus ay nagkukondena. Hindi po. Siya po ay pumunta rito upang maranasan natin ang pag-ibig ng Ama. Amen po ba? Nandito po siya to restore the relationship between humanity and God.
Ikaw ba naman yung ipako sa krus eh? Sino dito ang gustong may pako sa krus? Wala. Kasi lahat tayo dito makasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang natatanging dapat mangyari, ang magbayad sa ating pong mga kasalanan ay yung tao na kung saan walang kahit isang kasalanan. And that is Jesus Christ. Amen po ba? Salvation, sabi diyan, is not about what we do, mga kapatid. Uulitin ko. But about knowing and accepting the truth, which is Jesus Christ Himself in our life. Amen po ba? So, remember, the truth seeks us. Jesus called us by our name, no matter our past is. The truth transforms us. A real encounter with Jesus changes our hearts and actions. Makikita mo sa isang tao kung totoong binago siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanya pong mga gawa. The truth brings salvation. The truth is Jesus Christ. Siya lamang ang pwedeng makapagdala sa atin sa Ama sa pamamagitan ng ating pong pagtanggap sa Kanya bilang ating Diyos na tagapagligtas. When we accept Jesus, we receive eternal life. Amen po ba? And the question is this, mga kapatid, are we responding to Jesus like kung ano po yung ginawa ni Zacchaeus? Despite of our status in life, are we going to also do the same like what Zacchaeus did during his time? Walang pakialam ang Panginoon kung sino ka. Walang pakialam ang Panginoon kung anong estado ng ating pong mga buhay. Ang pakialam ng Lord is yung ikaw ay masave sa pamamagitan ng paglapit mo sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa ating Panginoong Jesucristo. Are we allowing His truth to change us? Kung nandito po tayo para magbago, nagkakamali po tayo. This church cannot change you. This church, the pastor cannot change you either. Your leader or any people cannot change you. Only the Lord Jesus Christ can change you. Have we fully embraced? Kung sa atin po, kung alam natin na tinanggap na natin ang salvation, that's nice. Have we fully embraced the salvation He offers to us? Laging ino-offer ng Panginoon yung salvation na yan. Pero maraming mga tao, dinidecline. Salvation is not free, mga kapatid. Maniwala kayo. Hindi libre ang salvation because somebody paid for it. That is Jesus Christ. Amen po ba? At ngayon po, kailangan nating maintindihan that He is offering that salvation for us for free. Amen po ba? Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Lord, salamat po Panginoon that you have break the barriers. You have made way, Father God, to the Father. Salamat po Panginoon that despite of who we are, maraming beses Panginoon kami pong bumabagsak, nagkakamali, nagkakasala, tumatalikod sa iyo Panginoon. Pero salamat po hanggang ngayon, patuloy niyo po kaming niyayakap, minamahal. Lord, salamat po. Forgive us. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga ugali namin na kung saan minsan, O Diyos, napapalayo kami sa iyo. Forgive us, O God. Dalangin po namin, Panginoon, at this very moment of time. Continue, Lord, to teach us. Continue, Lord, to help us. Na patuloy, Panginoon, na maayos po namin ang aming po mga buhay. Always remind us, O God, that the life we have is only by your grace. Grasya mo lang, Panginoon. And may you continue to help, Lord, this congregation, this church, this family, Panginoon, na patuloy na dumaan, Panginoon, sa proseso, sa kalooban mo, O Diyos, upang patuloy ka naming mahalin, patuloy ka naming makilala, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na makita namin that the Lord Jesus Christ is the only way,
He works in ways to the Father. cannot see. He will make a Maraming salamat po, way Panginoon. for me. Continue, Lord, to unite My God, this family, O God. At anuman, Panginoon, nakikita niyong distractions, O God. Mga espiritu, Panginoon, na hindi sa iyo. for each you Division, O God. Mga hindi pagkakaisa, Panginoon. Unsubmissive spirit, Father God. Lord, lahat ng mga espiritong meron po kami na hindi sa iyo, Father God. We rebuke it, Lord, in Jesus' name. At palitan niyo po ito, Panginoon, ng pagmamahal, kapayapaan, pagkakaisa, Panginoon, towards you, Father God. in the desert will I Hallelujah, see. Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, for the love, for the grace Will fail. na lagi po naming nararanasan. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat, banal na Espiritu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way with love and strength. With love and strength for each new day.